So ngayon, ang ituturo ko sa inyo is how to add dissimilar fractions, no? So, bakit dissimilar fractions to? Makikita natin ang denominator, this one is 4, ito naman ay 3. So, ibig sabihin magkaiba yung kanilang denominator. Ngayon, kapag magkaiba ang denominator, so hindi pwedeng mag-add lang tayo direkta. Okay, meron ako sa inyong ituturo na isang method or the shortcut method. No? Paano ba mag-add ng dissimilar fraction? So, mayroon tayong tinatawag na butterfly method. Ano ba yung butterfly method? No? So, yung butterfly method, magko-cross multiply ka lang. Kung saan, itong 4 at saka itong 8 ay imo-multiply mo. Itong 1 at saka itong 3 imo-multiply mo. So, bali, 1 times 3, no, yung numerator na 1, imo-multiply mo dito sa denominator na 3. 1 times 3 equals 3. Then, plus, imo-multiply mo itong 4 na denominator sa numerator na 2, which is 4 times 2 is 8. Pagkatapos mong i-multiply, so sila yung ginawa mong numerator dito, no? Tapos, itong 4 ngayon at saka itong 3 na parehas denominator, imo-multiply mo ulit. Saan? 4 times 3 is 12. Siya na ngayon yung denominator mo. Tapos, ito kanina na cross multiply mo ay i-add mo. 3 plus 3 at 3 plus 8 is, ilan ba? So, that is 11. Then, kukopyahin na lang yung denominator na 12. So, ang sagot ngayon is 11, 12. Ngayon, tingnan natin tong 11, 12. Ito ba na 11, may makakadivide pa ba sa 11 number? So, wala na. No? So, since walang number na makakadivide sa 11, na makakadivide sa 12, so yun na yung answer mo. Hindi na kailangan simplify.